hindi niyo ako masisisi kung bakit yun na rin ang naging saloobin ko, kung bakit parang ayoko na. Ginagago na lang nila tayo talaga. Hindi ko na alam. What's up mga Jeprox? Kumusta po kayo lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman nagbabalik. At ito, continuation po ng vlog na ginawa ko last time. Pagpatuloy natin to kasi sobrang humaba na yon. Tapos itong ibang topic naman kasi tungkol naman to sa Blue Ribbon Committee ni Pink Lacson. Sige na nga, tuloy na natin. Huwag na natin patagalin. Let's go. Ng Kamara deemed initiated na ang isang impeachment complaint oras nga na ma-refer ito sa Committee on Justice. Ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng Nako, wala na. Tapos na, finish na. Sa loob ng isang taon, oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Jiggy, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga, magre-resume ang sesyon dito sa Kamara. At wala na. Kung isasalang na ba ito Gaguhan na. itong naunang impeachment complaint. Gaguhan na talaga sa Pilipinas. Sa plenaryo at mag-aabang din tayo, no? Pansin niyo yan, sobrang na. Kung may hahabol pa ang ibang na impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaints sa Office of the Secretary General within this week. Wala na. Rin kasing sinabi ng Makabayan Block na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na unang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kita niya. Grabe yung frustration ni Banat Biden, which is ganun din ang naramdaman ko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit yun na rin ang naging saloobin ko, kung bakit parang ayoko na. Kasi parang wala na, kasi lantaran harap-harapan na tayong parang ginagago na lang nila tayo talaga. Hindi na natin kaya sabi ko, nako, hindi ko na alam. Ang hirap na makipagsabayan sa mga to kasi sila may mga pera sila ako, ano bang magiging labang ko dyan? Well, nakakalungkot mang isipin, pero syempre, ano man ang mangyari, nandito lang ako. Parang, alam ko pa rin naman sa sarili ko na basta pag dumating yung pagkakataon kung ano yung pwede ko mai-contribute, gagawin ko na lang. Yan, siguro hanggang doon na lang ako. Pero para siguro makipagsabayan pa sa kanila, wala akong kapabilidad doon. Okay, sige, pagpatuloy na natin to. Mga kapatid, Jig Manikad po. Gaguhan na talaga mga kababayan. Kitang-kita nyo na, di ba? Gaguhan na. So, kayo na bahalang humusga. Pero ayan napaka-obvious na talagang tinatarantado tayo ng gobyernong ito. Payag po ba kayo? Punta na tayo ngayon doon sa hearing kanina kasi doon kanina merong nag-aapoy at dito hindi nakalusot kay Marcoleta. Hindi nakalusot kay Marcoleta ang palusot ng DOJ. Nako, ano ba yan? Ano na naman nangyayari dyan? Grabe ho talaga yan, ha? Ang problema, prosecutor pa doon yun, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Program. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Grabe, binabastos ka, Marcoleta, oh! Marcoleta, parang oh. Kayo naman, wag ganun. Hindi naman binabastos. Kayo naman, masyado naman kayong mainit ang ulo ninyo, Wag ganun. Wag ganun, mga kababayan. Masyado mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun.
kinakailangan isauli ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon. Doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So sinasabi nung taga DOJ, only daw yung mga natanggap, yun daw ang magre-restitute. Ibig sabihin, magsosole ng pera. So mga natanggap. So parang, una tinatanggi mo na yan ay requirement, pero pag natanggap ka na, kailangan mo isole. So ano ba talaga? Hindi ko na-gets eh. Pasensya ka na taga DOJ ha. Hindi ko mag-gets eh. Una, tinatanggi mo na requirement yun. Pero ngayon, sinasabi mo pagka ikaw ay napasok na sa WPP, yung Witness Protection Program, kailangan mo nang i-restitute. Kaya nga ang ganda ng tanong ni Marcoleta dito. Oh. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Kaya hindi siya makalusot dito eh. Kasi ang gulo nung kanyang sagot. Is that the truth? only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So, ibig bang sabihin, pag napasok sa Witness Protection Program, kailangan isoli yung pera? Yan ba requirement or hindi requirement? Yan ang tanong eh. Yan tinatanong eh ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Agreement daw. witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not Okay. Ano masasabi niyo mga kababayan tungkol dito sa sa Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon nandoon pa rin sila sa restitution issue na which is kung sa pagkakaintindi ko doon sa panonood ko ng Blue Ribbon Committee nung last pa yung nakaraan pa, mali naman talaga yon dahil sa pagkakapaliwanag ni Marcoleta, hindi pa pwedeng mag-restitute ang Diskaya dahil wala pang ang desisyon yung korte, 'di ba? Sa tingin ko hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan yon dahil yun nga ang liwaliwanag naman ng nung pagkaka elaborate ni Marcoleta doon na bakit bakit kailangan mong mag-restitute wala pa nga kayong figure na kung magkano nga yung i-restitute ng Diskaya. Syempre, yung Diskaya anong ilalagay nun? Hindi pa nga na-desisyonan ng korte. 'Di ba? Hindi naman siya mahirap intindihin. Kailangan syempre bago ka mag-restitute kahit naman sa ang korte, ganun 'di ba nga nasabihan si Marcoleta nun si Boying Remulla na pwede siyang ma-disbar dahil doon pag in-insist niya 'yon. Doon lumabas yung issue ng yung bend the law ni Ben Tulfo, 'di ba? Ay ni Ben Tulfo tuloy. Ni Erich Sylvester Ben Tulfo. Bakit ko to ibinabalik? Hanggang ngayon sa tinagal-tagal ng panahon, yung itinatakbo ng Blue Ribbon Committee, kumbaga parang wala pa rin siyang pag-usad na kahit na natapos na itong hearing na to, tas ngayon, tulad niya, natapos tong hearing ngayon, hindi mo ulit alam kung kailan yung susunod. Imagine nyo kailan pa ito yung huling hearing nila, last year pa. Sobrang tagal na which is dapat, ang liwaliwanag na nung hawak-hawak to ni Marcoleta. Alam na kung saan papunta dahil nga yung mga testigo meron ng direction ng pinupuntahan. Kaya nga nitong nakaraan nagtataka ang taong bayan na nakasubaybay
di ba, nagkaroon ng surprise guest which is si Gutesa. O nung windang sila lahat nung lumitaw si Gutesa tapos tinigil na naman yung hearing sa sobrang tagal na, di ba? Unang-unang hearing si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee head. Tapos nung nagsalita si si Curly Discaya, nag name drop kasama doon si Romualdez at si Saldico. Isa na lang ang kulang, kompleto na. Comment down below kung sino. Tapos, ayun, ano na nangyari? Nireshuffle lang Senate, Presidency, nagbago. Tapos, chairmanship ng Blue Ribbon Committee, nagpalit. Tapos, nung nagpalit ng chairmanship, ano nangyari kay Ping Lacson na, nung meron silang hindi inaasahan, lumabas yung Orly Gutesa, hinto na naman ang hearing. Tapos ngayon ulit lumalabas andun pa rin tayo sa restitution. Ano na naman yan? Paano na? Uusad pa ba to? Ang ending nito na kinikinita ko na wala. Absuelto dito sila Romualdez. Maabsuelto. Kasi paiwas dun yung itinatakbo ng tapos may lumilitaw pang dalawang testigo na babae na ayaw maglabas ng mukha. Samantalang nung ayaw nilang nung lumilitaw si Saldico, kompleto ang mukha, hindi naman AI, ayaw nilang pick upin doon sa Blue Ribbon Committee, walang lumalabas na hearing. 'Di ba? Tapos ngayon nung wala tumahimik na si Saldico, namatay si pangalan nun, yung babae. Pinahulog sa bangin. Ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko, comment nyo nga sa baba. Tapos yung a day before the hearing, umuwi si yung lang yan, hina ko kasi sa pangalan umuwi. Pag-uwi, ayan na, meron paiwas na sa mastermind yung kaso. Wala na. Ba't ka pa, ba't hindi ka tatama rin, di ba? Ba't hindi ka tatama rin? Kaya, sabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako magko-content na lang ako ng kung ano-ano dito. Basta ito lang ang tatandaan nyo, mga kababayan. Kahit na nasa kanila yung kapangyarihan ngayon, dadating din ang panahon, matatapos din lahat yan. Hindi habang panahon hawak nila yan, at magtagumpay man sila dito, ang tagumpay ng masama sandali lang yan. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Kumbaga pinahiram sila ng kapangyarihan ng Diyos na hawak-hawak nila ngayon. Diyos din ang babawi sa kanila niyan pagdating ng panahon. 'Di ba? So kaya yun guys, huwag kayong mawala ng loob. Tuloy-tuloy lang. Ituloy lang natin ang buhay natin. Huwag tayong huminto dahil sa ganito lang. Laban lang tayo. Parang kung medyo hindi na nagkakasya yung budget natin sa ngayon, isip tayo ng ibang paraan para madagdagan ang income natin, para naman ma-augment kung ano man yung mga nagkukulang. May awa ang Diyos. Hindi tayo papabayaan. Basta lagi lang tayo mananalangin. Ipanalangin na rin natin yung bansa natin na sana magkaroon na ng ikaayos, masaayos na lahat. Kumbaga, kasi naniniwala ako kalkulado ng Diyos to. Alam niya kung ano yung mga nangyayari ngayon. Hindi siya natutulog. Lahat yan, pinapanood niya lang lahat yan. Mangyayari bandang huli ang kalooban niya. Huwag kayong mawala ng loob. Okay? Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat. Please like, comment, share, and subscribe. Alright? That's it. Thank you for watching. I'll see you on my next video. God willing. Peace out. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Tol Jepoy. Simpleng tao na nangangarap at nagbabaka sakali dito sa platform na to. Baka sakaling swertehin para sa pamilya ko. Siyempre, in return, bibigyan ko kayo ng mga inspirational contents
Ipapakita ko sa inyo ang magiging progress kung sakaling suswertein kami dito.